5 sign na katulong na lang ang tingin ng anak mo sa'yo. Una, lalapit lang siya kapag may kailangan. Kapag gutom siya, kapag may hinahanap siya, kapag may ipapagawa siya, nandyan ka. Pero pag ikaw na ang nangangamusta, parang storbo ka. Kapag ikaw na ang humihingi ng tulong, inuutusan siya, galit na galit pa. Ikalawa, sanay siyang makita kang gumagawa ng lahat. Pero hindi siya marunong magpasalamat. Nilutuan mo na, nilabhan mo na, inayusan mo na ng kalat niya. Pero ang maririnig mo pa, bakit ang tagal? Bakit ganito? Bakit hindi pa? Pangatlo, kapag pinagsabihan mo siya, ikaw pa ang masama. Akala niya sermon lang, hindi niya alam, minsan yung paulit-ulit mong salita, galing sa paulit-ulit niyang hindi pakikinig o hindi ginagawa yung bagay na dapat gawin niya. Pangapat, hindi niya napapansin na pagod ka na. Basta may nagagawa ka pa. Masakit ang katawan mo pero ikaw pa rin ang kikilos. Puyat ka pero ikaw pa rin ang gigising. Pagod ka, pero ikaw pa rin ang mag-aasikaso. Kasi sa isip nila, normal lang yun. Trabaho mo yun, obligasyon mo yun. At panghuli, mas magalang pa siya sa ibang tao kaysa sa'yo. Sa kaibigan, maayos magsalita. Sa ibang tao, marunong makisama. Pero pagdating sa bahay, sagot ng sagot, simangot ng simangot, parang ikaw pa ang pinakamadaling bastusin. Ops, mga kabataan, yung taong nagluluto para sa inyo, naglalaba para sa inyo, nag-aalaga para sa inyo, hindi yan katulong. Magulang mo yan. Tao rin yan, napapagod din yan, nasasaktan din yan, napupuno din yan. Kaya habang nandyan pa sila, matuto kang magsalita ng salamat, matuto kang tumulong ng hindi inuutusan, matuto kang rumispeto kahit komportable ka na sa bahay. Kasi minsan, yung taong akala mong laging nandyan, darating din sa puntong wala ng lakas para alagaan ka.